Hello and welcome back po ulit dito sa aking channel, Gemma's Cake Darwin Vlogs. Keep in mind po na ito ay collective love reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin kung ano po yung mensahe. Kaninong energy ba ang ating mapipick up? So, tignan natin ano ba yung magiging future ninyo ng taong karelasyon mo ngayon. Ano yung magiging future ninyo together? Okay, this is all possibilities. Nasa sa inyo pa rin. You have free will. Kung ano ba yung mangyayari sa inyong relasyon. Okay, parang lagi kang hahabulin ng taong to, 'di ba? May mga times kasi naman talaga na 'di ba pagdating sa very committed sa iyo yung taong to. Yan po. Kaya alam mo yung hindi kanya talaga hahayaan na makaalis. You know, hindi kanya hahayaan na mawala sa paningin niya, mawala sa tabi niya, mawala sa circle niya, you know, sa energy niya yung taong to. Nandun yung lagi yung patatawarin yung isa't isa. Ayan o. Darating kayo sa point na talagang magmamature po kayo. Na talagang papanindigan po ninyo yung inyong pangako sa isa't isa. Hindi lang siya, hindi lang ikaw. Same kayo. Same kayo ng intensity of love na ibibigay dito sa relationship na ito. We have broken. There are times, sabi ko nga, hindi naman laging, hindi naman laging masaya pagdating sa relationship eh. Meron at meron kayong pagdaraanan. Ang pinaka-importante lang talaga dito, at ang pinaka-maganda dito sa energy ninyo, is kapag may isa na feeling nila, yung parang nalulunod ba sila sa mga nangyayari sa relationship, sa buhay. Ayan po, may isang hihila talaga ng inyong mga kamay at hindi po kayo bibitawan. Kung yan yung pinangako sa'yo ng person mo, yung sasabihin niya, yung sinasabi niya sa'yo na sasamahan kita hanggang dulo, sasamahan kita sa hirap at kinhawa, totoo talaga yun. Mararamdaman mo yun sa person mo. Kung sino man tong magiging asawa mo, yun talaga yung gagawin niya. Maaring yes, nag-aaway kayo. Sabi ko nga, hindi naman laging maganda yung nangyayari sa loob ng isang relasyon eh. Pero sa inyo lang dalawa yun, kung ano man yung totoong nangyayari dito. At yun nga, sabay talaga ninyong haharapin yung mga problems ninyo. Maaring you feel na minsan, yung person mo, parang wala siyang pake, parang masasabi mo sa sarili mo na ako na lang naman yung humahawak dito sa relasyon na to. Ako na lang yung laging nagsasacrifice. Pero sabihin natin, baka dun sa isip ng person mo, gusto niya nang bumitaw. Pero hindi niya ginagawa. Kasi nga, ito pinangahawakan niya yung pangako ninyo sa isa't isa. So, yung akala mo na hindi mahirap sa kanya, pero sobrang hirap pala sa kanya, pero lumalaban pa rin siya. Kaya dapat talaga open yung inyong communication. Tignan natin kung ano pa yung mga mensahe. Okay, what is chaser energy? Tignan natin ano ba yung mga pangyayari na yan. Bakit may chaser tayo dyan? Tignan natin. Siguro dun, nakikita ko pala na ayaw niya nang ipilit yung mga pinapaniwalaan niya. Ayaw niya nang ipilit sa'yo. Tignan natin. What is chaser energy? We have number 11. Ayan po. So, nandoon talaga na, yun nga, yung kapag meron kang ginawa na, or meron kang gagawin, bagong kunwari, venture, kung ano man yan, yung person mo lagi itong nakasuporta sa'yo. Kung maingat ka, mas maingat siya. Okay? So, talagang nandoon na gusto niya malapit ka lang sa kanya. Binabantayan ka niya lagi. Yung alam mo yun, di ba, kunwari, meron kang bagong makikilala na kaibigan. So, yung person mo, kinikilala niya talaga yon at alam niya kung yung tao na yun makakabuti ba sa'yo or hindi. Or yung tao ba na yun, totoo ba yun sa'yo or hindi. So, sinasabi niya yun sa'yo or sasabihin niya yun sa'yo. Oo. I mean, directly na talaga. Mas magiging vulnerable pa sa'yo yung person mo soon. Mas mag-open up siya sa'yo. Okay, so 'di ba? Committed talaga kayo sa isa't isa. Mahal na mahal ka talaga ng taong to. Wala talagang iwanan. Ayan o. Gusto ka niyang bigyan ng masaya.
at maginhawang buhay talaga. Yun yung gusto niyang ipangako sa'yo. Or kahit nga hindi niya sinasabi, maaaring makikita mo sa kilos niya na yun yung gusto niyang mangyari pagdating sa inyong dalawa. Nakikita ko rin dito na, yun nga sabi ko sa'yo, mas magiging vulnerable, mas magiging open sa'yo yung person mo. Nakikita ko rin kasi na mas magiging emotional siya sa mga susunod na taon pagdating dito sa relationship ninyo. Ayan. May mga times na you feel na parang nagpapanggap lang siya. Alam mo kung bakit? Nagpapanggap lang tong person mo. Ayaw kanya kasing masaktan. Ayan. Ayun nga, nagpapanggap lang siya na okay siya. Nagpapanggap lang siya na yung mga gagawin mo, yung mga decisions mo na hindi niya tinutulan is okay lang sa kanya. Darating kayo sa point na yon. Pero mas madalas yung point na mas mag-open up siya sa'yo. Nasasabihin niya talaga sa'yo directly kung ayaw niya ng isang bagay or gusto niya. Tignan natin. Okay. Marami pa kayong pagsubok na pagdadaanan nitong person mo. Pero nakikita ko kasi dito, lagi kayong handa at lagi kayong handang magpatawad. Ayan, lagi kayong ready na patawarin yung isa't isa. Alam mo yung weakness niya, ganun din siya sa'yo. Alam mo yung strength ng alam niyo yung strength ng isa't isa. So, alam mo yun, parang hindi niyo yun gagamitin sa isa't isa, kahit gaano pa kayo ka-vulnerable. Together, we have number 43. So, ayan. And we have number 27. So, may mga times dito na malulungkot ka talaga kasi parang need niyang malayo sa'yo. Ayan. Or yung iba naman sa inyo, malayo ulit sa inyo. Kasi pwedeng because of work. Pero diba sabi ko sa inyo, gusto niya talaga kasi na mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Or yung magandang buhay ba. Yan, kayo ng family mo. So, lagi po yung nakabantay sa'yo. Di ko alam yung person mo, sabi natin ngayon hindi mo talaga nafe-feel na vocal siya sa'yo. Hindi mo nafe-feel na vulnerable siya sa'yo. Pero lagi kasi yung nakamasid sa'yo. Parang siya tahimik lang siya, silent type lang yung person mo. Pero alam niya lahat ng nangyayari sa paligid mo. Oo. Alam niya, siya, observer itong person mo. Magaling din niyang makisama sa tao. Ito din siguro yun, no. Ayan, sabi ko nga kahit hindi niya gusto, makikisama pa rin siya because yun yung gusto mo. Yan. May mga times naman na kaya naman niya. Pag hindi naman niya kaya, nakikita ko naman na sasabihin niya talaga sa'yo. So, pwedeng meron kayong isi-celebrate. For some of you, aabot pa kayo ng 40 years together. Magsi-celebrate pa kayo. 40, 49 years. Ayan. So, mahaba-haba pa yung pagsasamahan ninyo nitong person mo, nitong asawa mo. Okay, tingnan natin. Okay, we have number 38. So, yung iba po sa inyo, 3 hanggang 8 po yung inyong magiging anak. Parang hindi na siya wise talaga these days, no, sa mahal ng mga bilihin. Pero yung iba sa inyo, ayan, siguro gusto nyo talaga, ay big family. So, ayan po, 3 hanggang 8 yung inyong magiging anak. Ang dami ba? Okay, yung iba sa inyo, bakit yan dumami? Pwede rin po kasi na hindi ito yung first relationship ninyo, hindi ito yung first marriage nung iba sa inyo, or could be your person. Kaya parang yung total ng magiging anak ninyo, yung anak niya, yung anak mo, is pag pinag-combine, 8, pwedeng ganon, or 7. Or pwedeng 3. We have number 20. Ayan o, 7 talaga. Siguro 7 yung pinakamarami. So, happy family talaga yung gusto niya. Napaka-responsible ninyo sa marriage na ito or sa connection po na ito. Sobra, magiging responsible kayo. Sabi ko sa'yo, magiging vulnerable talaga siya. Sasabihin niya talaga sa'yo lahat ng nararamdaman niya, lahat ng gusto niya. Ma-pride yung person mo pero ibababa niya yun para sa'yo. Ayan, yun lang talaga, yung ibang tao, parang, iba kasi yung nakikita sa kanya, syempre, iba siya sa'yo, iba siya sa ibang tao. Hope. I haven't given up on us yet. So, some of you, maaring yung pumapasok sa isipan ninyo while nakikinig kayo sa reading natin na to, is yung past person ninyo. Maari kasi na, yes, marami kayong pinagdaanan, nakikita mo yung mga sinabi ko sa kanya, 'di ba? Siya yung nakikita mo doon, siya yung pumapasok sa isipan mo. So, iba sa inyo, pwedeng yes. Tignan natin kung magkakabalikan ba kayo.
Magkakabalikan ba kayo? Magkakabalikan ba kayo? We have extra joker. Yes, yung iba po sa inyo. May chance pa talaga na magkabalikan kayo nung taong nasa isipan mo. Ayan, at ito yung mga pwedeng maganda pang mangyari sa buhay po ninyo. Sa buhay pag-ibig ninyo. Namimiss ka nga niya. Ayan, 6 of Cups. Namimiss ka niya ngayon, namimiss niyo yung isa't isa. Diba sabi ko dito, parang merong kailangang lumayo. Kasi, punari, for work, ganun. So, ayan, namimiss ka at iniisip ka ngayon ng person mo. Kahit nasa malayo siya, ikaw pa rin yung iniisip niya. Sabi ko nga, lagi yan nakabantay sa'yo. Lagi niyang tinitignan kung ano ba yung mga ginagawa mo. Parang alam mo yun, sabi natin, karelasyon mo na siya, pero parang stalker mo pa rin siya. Parang ganun yung lumalabas dito. So, we have Knight of Cups. King of Cups. Seryoso talaga sa'yo yung taong yan. Kung sino man yung nasa isipan mo. Sabi ko nga, ang gusto niya is to build a family with you. To build a successful, happy family. So, magandang kasama yung ganyang tao. Hindi lang dahil sa gusto ng mag-asawa because matanda na sila, gustong mag-asawa, gustong kumapit sa isang relasyon kasi galing sila sa broken family. So, you feel, yung iba sa inyo, you feel na yun yung mag-heal sa inyo. Pero hindi eh. You try muna to heal yourself bago kayo pumasok sa isang relationship. Para hindi kayo mahirapan. Ganun yung person mo. Pumasok siya dito sa relationship na to na in the first place, yun talaga yung gusto niya. So, sana kayo din na nanonood, ganun din po kayo. Pagpapasok kayo sa isang relationship, dapat yung ready po talaga kayo. Kasi mahirap yung sasabihin mo na, ito yung makapagpapahil sa akin sa mga traumas ko in life. Mahihirapan yung mga taong may involved dito sa relationship ninyo. Even your kids kapag ganun. So, ayan lang po at mga signs natin dito ay we have fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Meron din tayong water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Meron din tayo ditong air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come. Bye-bye!